Another great thing mga kapaps, so nandito na naman tayo upang magbahagi ng mga kunting kaalaman dito sa pagkalikot. So ngayong araw nga mga kapaps ay dumating na yung bago nating in-order na kapasitor na 8UF. So ito kasing ice crusher ko na ito, medyo malaki yung makina. Nung kinabitan ko siya kasi yung dati nakakabit dito is 5UF, yung pinaka original na kapasitor niya talaga is 5UF lang. Kailang nung nasira, sunog na yung binuksan ko, sunog na yung kapasitor niya. Chinik ko nga yung makina nito is pinamahaya na ng mga ipis, kaya tinignan ko yung wirings ng makina niya, medyo okay pa rin, kaya lang mayroong isang naputol nga na wire at nagawaan pa rin ng paraan na ay dugtong. So yun nga mga kapap, so ngayong araw ay binuksan ko nga itong aming ice crusher. So binilihan ko siya ng bagong kapasitor na 5UF. So nung kinabit ko nga dito sa ice crusher na ito is mahina yung ikot ng makina. Tinisting nga namin na lagyan siya ng ice is namamatay siya, hindi niya kayang i-crush yung ice. Kaya pinalitan ko yung kapasitor nito, kasi ang makina nito kasing laki ng makina ng washing machine or yung sa dryer. Kaya napaisip ako na palitan siya ng 8UF, yung kapasitor na pwede sa washing machine saka sa dryer. Kaya nung dumating agad itong in-order ko na kapasitor, so hindi ko na pinatagal, binuksan ko na agad itong ice crusher namin. Kaya papalitan ko nga ito ng ice crusher. So mapapansin ninyo mga kapaps, yung wire ng kapasitor dyan is pinutol ko na agad yan, naka-tip na yan siya, kaya pinalitan ko na nga ng bagong kapasitor. Kaya lang nga hindi nga umubra yung dati niyang kapasitor, lumubos ang may gilid. So siguro sa laki ng makina niya, hindi niya kinaya yung lakas ng makina. So yung kapasitor naman kasi wala namang popular yan. So kahit pagbalik-baliktad dyan pagkabit mo, iikot pa rin yan. Kaya lang ang tendency nga, kung mababa yung kapasitor mo tapos makina mo is malaki, walang magagawa yung kapasitor mo, mahina yung ikot. Kaya lang siyempre masusunog yung kapasitor mo dyan, kaya malaki yung makina. Tsaka malakas yan, pang ice crusher kasi yan siya. So yan mga kapap, so bago man yon, sana makapagbigay tulong ito sa mga nagsisimula din na mga kagaya ko. Ito kasing ginagawa ko is makapag-inspire lang naman sa iba. So hindi naman ako eksperto na mekaniko. Ang mga ito kasi based lang naman sa mga alam ko din, sa experience ko din, na dati gumagawa din ng mga kung ano-ano. Kaya lang tumigil nga ako, is lumipat nga ako ng bayan. So ang ibang mga gamit ko nagkanda iwan. So sa mga wirings naman, may kunting kaalaman din tayo, may kunting experience din tayo so ngayon ina-apply nga natin ulit, kay siyempre sayang din naman ang mga gamit natin na nakatiwangwang naman, pwede pa naman nating magamit. So dyan nga mga kapap, sa part na yan, so tinanggal ko na agad yung dating kapasitor. So makikita nyo dyan, at pinakita ko yung gilid ng kapasitor na 5UF lang is lumubo na yung gilid. Ibig sabihin hindi niya kaya yung yung capacity ng makina ng ice crusher. So ayan siya, oh. Ayan. Lumubo siya, overheat yan, kaya ganyan. So ang kailangan mo pagka ganyan, kailangan mo palitan ng medyo mas mataas na UF.
yung capacitor mo. 400 o kaya to 450 volts, mga ganyan, para hindi siya agad lumubo. Tsaka mas maganda ang ikot ng makina, mas malakas, kaya niyang i-crash ang ice, kagaya ng mga washing machine, dryer, yan, mga ganyang malalaking makina. Malalakas kasi ang makina niyan. So pasensya na kayo mga kapaps, sa busis ko medyo sinisipon tayo at inuubo. So mabuti nga ngayon at medyo okay na yung ubo natin eh. Talagang nakaraang gabi hindi ako nakatulog sa kakaubo, sa ito nga, sa kung hindi nakainom ng gamot. So bago yun mga kapaps, salamat pala sa mga nanonood at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga video. So ngayon pa lang, so dinadalangin ko na lahat tayo sana ay umangat. So sa mga kagaya ko ng mga small content creator, sana makapagbigay inspired, tuloy-tuloy lang tayo. So dyan nga mga kapaps ay kinabit ko agad yung 8UF na kapasitor. Pwede yan sa pang washing machine, talaga yan siya. Yung iba kasing kinakabit ko mga pang electric pan, nagba-bypass naman. Yan, bypass na dapat may thermal fuse. So dyan sa part na yan, so tinesting ko na agad yung makina kung maganda ba talaga yung ikot. So bago matapos ang video na to mga kapaps, lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta. So God bless po sa ating lahat. Sana ma-inspired ko kayo. So pasensya na kayo ulit sa busis ko kasi medyo sisipon tayo. So yan, naikabit na natin yung kapasitor. So another learnings nga mga kapaps, so bago nyo ikabit yung kapasitor nyo, i-ground nyo muna. Baka kasi may lamang kuryente yan, kasi pag may lamang kuryente yan at ikinabit nyo, mag-ground kayo. So ang ibang kapasitor kasi bagong bili, may ground yan, may kargang kuryente. So bago nyo ikabit, sa pagkakabitan nyo, dapat i-spark nyo muna para matanggal yung spark nyan, yung ground nyan sa loob. So yun lang mga kapaps. So yan, at naikabit na natin, at testing na natin yan nga, at nauna natin kung maganda yung ikot nya. So yan, sinustor ko nga yan siya. So kung makikita nyo, ayan umiikot to. Sinusubukan ko nga pigilan, malakas nga. So tamang tama sa kanya yung 8UF. So yun lang mga kapaps, thank you and God bless.